inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, araw po ng Huwebes, Enero 12, 2006 o 17 sa ulo ng ating mga balita. Ingranding pagsalubong naman kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe, inihanda naman ng palasyo ng Malacanang. Controversial na retired general at mayor na si Lot nagkwento naman sa Bombo Radio kung paano sila nag-face-to-face ni Pangulong Rodrigo Duterte. Social Security System o SSS dumepensa pa rin sa isyong iligal ang pagdaragdag ng kontribusyon sa mga miyembro. Sa sports balita naman, Floyd Mayweather Jr. nag-alok ng panibagong halos 1 bilyong piso na katumbas daw kay UFC superstar Conor McGregor na siya ay labanan. Sa showbiz balita, ilan pa mga Miss Universe candidates nagpahayag din ng kanilang excitement matapos dumating din sa Pilipinas. Habang Pangulong Rodrigo Duterte magsisilbi raw lucky charm ni Maxine Medina sa hangad na back-to-back wins sa Miss Universe. Live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center, Makati nyo pa rin ang Anchorman si Bambil Maracol sa detalye ng ating mga balita. Todo at ingrande naman ang ginagawang paghahanda ngayon ng Palasyo ng Malacanang sa mangyayaring pagsalubong mamaya kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Si Abe kasi mga kaibigan ang kauna-unahang head of state na maging bisita ng Pangulong Rodrigo Duterte mula na mapo naman siya sa pwesto bilang presidente ng Pilipinas. Padako tayo dyan sa Palasyo ng Malacanang. May update pa si Bang Raymond Tinasa. Nagkahanda na sa Malacanang ang mainit na pagsalubong kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe at may bahay itong si Madam Aki Abe na magsagawa ng official visit sa bansa simula ngayong araw hanggang bukas. Darating ang delegasyon ni Prime Minister Abe mamayang 1:55 ng hapon at saka didiretso na ng palasyo para sa welcome ceremony na pangunahan mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bandang 3:45 ng hapon ang summit meeting at magkaroon din ng mga tinatawag na paglagda ng mga agreements kung saan kabilang dito yung inabang natin Bombo Elmar, yung maaari pang grant na ibibigay ng bansang Japan, partikular sa pagbili ng kagamitan, barko sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy dahil dito talaga nakatuon yung interest ng Japan yung matulungan tayo na mapalakas yung ating sea patrol. At magkaroon din ng expanded bilateral meeting sa pagitan ng Japan at Philippine business delegates at meron pang joint press statements yung dalawang leader, sina Pangulong Duterte at Prime Minister Shinzo Abe. Medyo maaga-aga yung kanilang state banquet, 5:30 mamayang hapon, itong state banquet or dinner na handog ni Pangulong Duterte sa delegasyon ni Prime Minister Abe. Matapos ito, biyaheng Davao City ang punong ministro ng Japan bandang alas 8 ng gabi. Bukas, maghapon pa ang event ni Prime Minister Abe sa Davao City at hating gabi na ito babalik ng Tokyo, Japan. Napakahalaga ang naturang biyahe ngayon ng Japanese Prime Minister Bombo Elmar dahil alam naman natin na ang Japan ang pinakamalaking aid giver o kaya nagbibigay ng financial assistance at grant sa Pilipinas at isa sa mga pinakamalaking trading partner ng Pilipinas, Bombo Elmar. Naalala ko yung visit ng Pangulong Duterte doon sa bansang Japan. Nabanggit noon ni Pangulong Duterte na yung relasyon natin sa Japan kay lalo kay Abe parang closer than brother sobra parang mabilis yung kanilang kaagad ugnayan at nagkahulihan kaagad ng loob at ganun kalapit yung Japan Bombo Raymond, kaya siguro special din talaga. You can just imagine kung maimbita pa ng Pangulong Rodrigo Duterte doon mismo sa kanyang bahay diyan sa Davao City si Prime Minister Abe. Bombo Raymond? That's right, at marami yung nakahanay na mga events ang Prime Minister sa Davao City bukas. At take note, talagang ito yung kauna-unahan na head of state na dumadalaw on official function sa Pilipinas na mayroong mga official events sa Davao City or outside Metro Manila. Kasi karamihan yung mga nagpupunta na na-cover natin, Bombo Elmar, ay mga side trips na lamang yung ginagawa. Like for example sa Laguna, Batangas. Pero ito talaga, officially ay Davao City yung isa sa mga official activities ng Prime Minister Bombo Elmar. And to think na may mga insidente ng banta ng terorismo, ilan na yan yung Davao na nangyari noong September 2, despite the fact na merong ganoon, talagang tutunguhin pa ni Prime Minister Abe yung Davao. So tama ka, Bombo Raymond, makasaysayan dahil sa
bibihira tayo na makakita ng isang head of state na tutungo dyan sa may lugar na yan, lalo na dyan sa Mindanao, Bombo Raymond. Oo, at nabanggit din kahapon sa press conference ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na mismong si Prime Minister Abe ang nag-request personally para gusto raw niya ma-feel yung parang Duterte life, kaya gusto niyang magkaroon ng parang talagang personal connection or personal talaga na pagkipag-ugnayan kay Pangulo Duterte. Kaya siya mismo nag-request, Bombo Elmar, na doon yung kalahati ng kanyang official visit ay sa Davao City ang kaganapan or venue, Bombo Elmar. Oo, kung di tayo nagkakamali dito, nabanggit mo kanina itong Official Development Assistance, ano? ODA. ODA. Sa dami ng mga bansa na tumutulong sa Pilipinas, the past more than 2 decades, ang Japan pa rin ang may pinakamalaki na top donor sa ating bansa, Bombo Raymond. Kung kaya tayo ganun na lamang yung pag-asikaso natin dito sa Japan na malaking tulong dahil nga rin sa, syempre, yung pinag-ugatan din ito nung digmaang pandaigdig pa. At kung kaya ganun na rin lamang ang pagsaludo rin ng Japan sa ating bansa, Bombo Raymond. That's right. Ito kasi yung magandang comparison, Bombo Elmar. Yung Japan, nagbibigay-bigay. Yung kabila, yung mga nagbibigay sa atin ng mga loan, grants, utang. At kung magbigay yung Japan, brand new. Yung iba, outmoded o mga tira-tira nila na mga gamit sa militar, saka lang ibibigay sa atin. Yun yung diferensya, Bombo Elmar. Kaya maganda talaga na kaibigan. Mismo kahit even yung mga nagdaang mga presidente ay ganoon din naman yung pagkilala sa Japan bilang kalyado at kaibigan sa rehiyon, Bombo Elmar. Sige, abangan natin yan. So, tutungo pa rin ba si Prime Minister Abe dyan sa Luneta Park? Sa tradition din kasi pag may mga, state visit ba o working visit ni Prime Minister Abe, Bombo Raymond? Well, ang ngayon ay nasa kategorya ng official visit. Bombo Official Elmar. visit. At ngayon, wala sa schedule yung pagdaan sa Luneta Park o sa Rizal Monument dahil usually ginagawa lamang ito kapag ito ay state visit, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat, Bombo Raymond. Anyway, isabangan din natin, Bombo Elmar, yung mga, I understand, may mga reaction na yung mga mayor, kakapon at may tawag. So abangan mamaya dahil sa press conference or upcoming statements, baka magbigay yung palasyo kaugnay sa naging mga direksyon ng mga pag-uusap ni Pangulo Duterte at yung mga mayor sa buong bansa na ibinatawag kaugnay sa kampanya sa illegal na droga. So mahigit 1,000 mayor ang bumuhos ba kahapon dyan sa Malacanang, Bombo Raymond? Well, nasa yung bilang ni binigay sa atin ay yung 1,511. Pakadami. So far yun naman. Pero aabot naman kasi sa ilang libo, 1,700 kung hindi magkakamali, yung kabuang mga mayor sa buong bansa. So medyo marami-rami yung hindi nakasipot, Bombo Elmar. Alright, maraming salamat, Bombo Raymond. So para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Kaugnay nga dyan sa napag-uusapan natin na pagdating mamaya ni Prime Minister Shinzo Abe, dyan sa Davao ay kumusta natin ang paghanda rin doon dahil sa bukas naman ang pagtungo ng Pangulong Duterte dyan sa Davao at susunod naman itong Prime Minister ng Japan. At sa linyang Bombo Radio Davao. Nakahanda na ang Davao City Police Office o DCPO sa kanilang security plans at pagpapatupad ng stringent measure sa pagbisita ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe na darating sa lungsod mamayang gabi. Ayon pa kay DCPO Director Senior Superintendent Michael John Dubria, nakipag-ugnayan na sila sa mga Presidential Security Group o PSG para masiguro ang kaligtasan sa pagbisita ng Head of Japan. Ilan sa mga tututukan na seguridad ay ang pupuntahan ni Abe, partikular na ang pagbisita nito sa Little Tokyo sa Mintal na nasa 15 kilometers ang layo mula downtown area, pati na ang site kung saan naninirahan noon ang mga Hapon. Babantayan rin ng mga kapulisan ang planong pagbisita ng Japan Prime Minister sa tirahan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Teachers Village, Matinal nitong lungsod. Sinabi rin ni Dubria na sapat ang bilang ng mga personahe ng kapulisan na ipapakalat mula sa arrival ni Abe sa Davao International Airport hanggang sa mga pupuntahan nito. Nakapagsagawa na rin ang otoridad ng clearing operation sa mga kalsada kung saan dadaan ang convoy para maiwasan ang kahit na anong insidente. If there is a head of government or head of state visiting our place, it is always the Presidential Security Group. They will cover the security for them and we will be providing support. Yan ang ulat mula Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, Bombo Eman de la Peña nag-uulat para sa Bombo sa Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo!
Nagkwento naman itong si dating general at ngayon ay Mayor Vicente Luot kung ano na nangyari naman sa pagtungo niya sa palasyo ng Malacanang. Kahapon nga pinatawag ng Pangulong Rodrigo Duterte ang libong mga mayor sa iba't ibang dako ng ating bansa upang sila'y kausapin sa issue naman ng kampanya ng pamalaan laban naman sa illegal drugs. Kung malala mga kaibigan, itong si Mayor Luot ilang beses at paulit-ulit na binabanggit ng Pangulong Rodrigo Duterte na kasama doon sa kanyang tinagurang narco generals. Pakinggan natin ang buong detalye ng Bombo Radio Cebu. Tahasan sinabi ni former General at Daan Bantayan Mayor Vicente Luot na kasama siya sa mga alkalde na ipinatawag sa Malacanang para harapin ang Pangulo. Sa exclusive interview ng Bombo Radio kay Luot, kanyang sinabi na there's nothing threat, nothing significant mula sa Presidente. Iginit ng alkalde na mapila lang umano si Presidente Duterte sa kanila na tutulungan sa kampanya sa illegal na droga. Ipinakita umano sa kanila ang narco list at sila na lang ang naghahanap sa kanilang pangalan. Dahil dito nakikipag-set na si Luot ng one-on-one appointment kay Presidente Duterte sa pamamagitan kay Secretary Bongo at hihintayin lang umano niya ang tawag para sa nasabing appointment. Sinabi din ni Luot na tapos na umano ang investigasyon ng DILG laban sa kanya at kampante siya na pabor sa kanya ang desisyon. Maalala na inihayag ng Pangulo na ipapatawag nito ang lahat ng mga alkalde sa bansa at isa-isa itong kausapin. Si Luot ay isa sa mga general na nasa drug watch list at paulit-ulit na mabanggit ang kanyang pangalan sa mga public pronouncement ng Presidente. Wala man nothing significant, the same concerns and issues sa kampanya sa drogas, and nihangyo naman sa mga mayor na tabangan siya. Pagkatuwa may threat, wa may pangasaba, wa man tanan. Kapita niya ang lista, tapos ngayon na lang niya kunin niyo tanahon, inana. Tapos pwede ko lumad ko na ako. Yan ang pahayag ni dating General at Daan Bantayan Mayor Vicente Luot. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Bombo Glenn Alier nag-uulat at para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kaibigan, 13 minutos na po nakalipas ng alas 7 ng umaga. May sagot naman ang Social Security System o SSS. Doon po naman sa mga puna na illegal daw ang layo ng SSS na magdaragdag ng kontribusyon ng mga miyembro matapos naman ipag-utos ng Pangulong Rodrigo Duterte at pamunuan ng SSS na ipatupad ang tinatawag na pension hike na 1,000 pesos at yun na rin ay 1,000 pesos muli sa mga susunod na taon. At may detalye pa itong si Bombo Dennis Zamito. Todo depensa ngayon ang Social Security System sa pahayag ng ilang kritiko na iligal ang magiging hakbang ng ahensya sa pagtataas ng kolektang kontribusyon para sa paglalaan lamang sa pagpapatupad ng pension hike. Ayon kay Senate Pro Tempore Franklin Drilon, labag daw sa Social Security Law ang posibleng na pagtataas ng naturang kontribusyon at maaari itong makwestiyon sa Korte Suprema. Pero sinabi ni SSS Chairman Amado Valdez sa panayam ng Bombo Radio, hindi lang naman nakaasa sa regular na koleksyon ng pondo ang kanilang ahensya at manapa ay maaari din silang maghigpit sa kanilang mga ginagawang hakbang, gayon din ang paglalaan sa mga investment na dati nang ginagawa, ngunit kinakailangan lang na ito ay paigtingin. Narito ang tinig ni Chairman Valdez sa panayam ng Bombo Radio. Yun hong mga employer naman, I am warning them to better shape up kasi talagang ipuprosecute ho natin yan. Kung hindi sila magbayad at kung ginastos nila yung para sa employee, ididimanda ho natin ng staffa yan at ang kulong ho dyan, bak may apo sa tuhod na sila nasa kulungan pa. So this is how strong we are in our resolve na maayayos ho natin hindi lang yung efficiency ng delivery of services at saka yung collection natin. Samantala, rirendahan din ng SSS ang kanilang sarili mga tauhan para maiwasan daw yung aligasyon ng katiwalian, pati na yung todo-todong binipisyo para sa kanilang mga tauhan. At kaugnay nito, nangako si Chairman Valdez na hindi na mauulit ang mga katulad ng mga nakarang administrasyon na lumolobo ng husto ang mga biyayang natatanggap ng mga miyembro ng board ng SSS. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Chairman Amado Valdez sa panayam ng Bombo Radio. So maglalagay kami ng target, halimbawa, sasabihin namin 1.5 million additional members. Kung hindi nila magawa yun, pasensya sila. Kasi kasalanan din nila dahil hindi sila nagtrabaho. Ang karagdagang pahayag nga ni Chairman Valdez,
sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Bombo Dennis, yung ilang militant congressman dyan sa Kamara ay nagbabanta pa na maaaring dumulog sila sa Supreme Court upang questionin itong dagdag na buwan ng kontribusyon dilan sa hindi raw pinapahintulutan daw kasi na ipagkakalob yung ahensya, yung benepisyo, pero kukunin doon naman sa kontribusyon na siyang ipapatupad daw, Bombo Dennis. So medyo meron pa yatang mga dadaanan na mga pagsubok pa itong hakbang na to na dagdag pension sa ating mga pensioners sa Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Elmar, pero paliwanag dito ni Chairman Valdez sa ating panayam ay Mayo pa naman magsisimula yung pagdaragdag kung sakasakali sa hinihinging karagdagang premium o yung kontribusyon para sa mga miyembro ng Social Security System. Gayunpaman ay maaari namang malinawan ang naturang mga issue kung sakasakali nga na madadala ito sa kataas-taasang hukuman at sila mismo yung mag-i-interpret kung ito nga ay naaayon sa batas o kung ito ay labag at uobligahin yung SSS na maghanap ng ibang pagkukunan ng pondo katulad na lamang ng pagpapalakas doon sa kanilang investment sa iba't ibang venture na siyang maaaring makatulong ng husto upang mapalaki yung nakalaang pondo para sa Social Security System. Maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Amito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Nakaranas naman ng tinatawag o kaya naman ay landslide yung ilang bahagi dyan sa Albay, dulot po naman ng pagbaha. At sinundan pa ito ng paglindol pa kahapon. At may latest na informasyon ng Bombo Radio Legazpi. Nakatutok pa rin ang atensyon ngayon ng mga lokal na opisyal sa Barangay San Roque, Malilipot, Albay sa ipinapatupad na relocation sa 50 pamilya na nasa hazard-prone area. Mismong si Punong Barangay Josefina Biñas ang naghayag na hindi na talaga papayagan pang bumalik sa lugar ang naunang 21 pamilya na inilikas kahapon dahil nasa peligro ang kinatatayuan ng mga bahay nito. Paliwanag pa ni Biñas na posible pa umanong madagdagan ng mga evacuees kung magpapatuloy pa ang pagguho ng lupa na base sa pinakahuling sukat ay aabot na sa 1 kilometro. Mayroon na rin umanong inilaan na lote na bibilhin ng barangay gamit ang 600,000 pesos na pondo mula sa LGU Malilipot. Samantala, maghahanap na rin umano ng alternatibong ruta dahil hindi rin madaanan ng mga heavy equipment ang kalsada sa lugar, resulta ng paghina ng pundasyon ng lupa. Panawagan sa ngayon ng mga residente ang garang tulong para sa mga materyales na gagamitin sa pagpapatayo ng mga bahay sa relocation site. Maaalala ang inilikas kahapon ng naturang mga pamilya kaugnay ng pagguho ng saturated ng lupa dahil na rin sa mga naranasang malalakas na pagulan sa nakalipas na mga araw na na-trigger pa ng malakas na pagyanig na naramdaman sa Albay dulot ng magnitude 5.1 na lindol. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Rufulazada nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga panditali, mga kaibigan, ilang pang mga Miss Universe candidates nagpayag din ng kanilang excitement sa pagdating sa Pilipinas. Hangad naman ang pambato ng Pilipinas na si Maxine Medina na kanyang magsilbi naman na lucky charm daw ang Pangulong Duterte sa kanyang pagsabak naman sa Miss Universe Coronation Night. Samantala muna! Hi guys, Derek here. Have you tried the Dunkin' Donuts Mercado Bundle? You can choose any of 6 premium donuts and 6 classic donuts for $2.99. For premium donuts, I usually get chocolate butternut and coffee roll. For the classics, there has to be Boston cream. Dunkin' Donuts Mercado Bundle is a mix of all my favorites, all for $2.99. How about you? What would you choose for your Mercado Bundle? Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. See posters for complete details. Promo runs from January 1 to January 31, 2017 for DTI FTEB permit number 14922 series of 2016. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Todo naman ang ginagawa ring paghahanda ng PNP, lalo na ang Armed Forces of the Philippines din sa seguridad para naman sa mga kandidata na bubuhos naman dito sa Pilipinas kaugnay sa nalalapit naman na Coronation Night na Miss Universe. Yan, iba pang detalye mula kay Bombo Analyst Soberano.
Para sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines, nais pa rin nila ang security template na ipatupad noong pista ng Itim na Nazareno ang siya rin gagamitin para sa nakatakdang Miss Universe Beauty Pageant sa January 30 at sa launching ng Association of Southeast Asian Nations Summit na kapwa gaganapin sa bansa. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo na kanilang napansin na matagumpay ang security operations na ipinatupad noong Lunes sa traslasyon. Sinabi ni Arevalo na kanilang irerekomenda sa PNP ang kaparehong security template na ang ipatupad para sa dalawang malaking international events. Giit ni Arevalo na kung anuman ang naging bahagi ng AFP noong traslasyon na magsisilbing active support role sa pagbibigay seguridad. Binigyang diin ni Arevalo na mayroon din silang augmentation forces mula sa Philippine Army, Navy at Air Force na siyang tutulong sa mga kapulisan para magbigay ng seguridad. Anya, ilan sa mga augmentation team ng militar ay ipinadala na kahapon sa Davao City para tumulong sa pagbibigay seguridad lalo na may event ang Miss Universe sa nasabing syudad. Martes nang inilipad ng C-130 plane ang mga nasabing sundalo para tumulong sa Davao Police. Nilinaw naman ni Arevalo na mga sundalong ipinadala sa Davao City manatili sa kontrol ng Eastern Mindanao Command, partikular ang Joint Task Force Haribon. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ilang mga kandidata naman sa Miss Universe tutungo din dyan sa may bahagi naman ng Ilocos Sur sa Sabado na yan at nasa linya naman ang Bombo Radio Vegan. 3 araw mula ngayon ay matutunghayan na ang pinakahihintay na pagbisita ng Miss Universe candidate sa Ilocos Sur. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Police Senior Superintendent Ray De Peralta, Ilocos Sur Police Provincial Office Provincial Director, magkakaroon ng checkpoint sa lahat ng boundaries sa Ilocos Sur para matiyak na walang makakapasok na manggugulo sa malaking pagtitipon. Maliban dyan, 2 policewomen ang escort o magbabantay sa bawat kandidata upang masiguradong walang magtatangkang saktan ang mga ito. Una nang ipinahayag ni Vigan City Mayor Carlos Singson Medina na magpapatupad ng liquor ban sa linggo na araw ng pagbisita ng Miss U candidates. Maliban dito, bawal din ang magsombrero, makiselfie at magdala ng backpack bilang bahagi ng security protocols. Samantala, hinihintay pa lamang ng Provincial Director ang pag-aproba ng pamunuan ng Philippine National Police sa pagpapatupad ng gun ban. Yan ang ulat para sa Bombo Network News. Mula dito sa Bombo Radio Vegan, Bombo Rachel Avisado para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, simula na mamaya ang pagdinig naman doon sa Sandigan Bayan First Division sa kasong kinakaharap ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. Inatasan na rin ng korte ang mga opisyal ng PNP Custodial Center sa Campo Crame na dalhin ang dating senador sa nasabing pagdinig. Naharap nga sa kasong graft at plunder ang senador matapos akusahan naman sa umano'y maling paggamit ng kanyang PDAF. Ito po yung tinatawag naman na pork barrel fund noong taong 2006 hanggang 2010. Kasama niyang nakasuhan nga noong 2014 sina dating Senator Juan Ponce Enrile at Jinggoy Estrada. Yung sundalong kidnapper at rapist makakalaya na raw. Bakit kaya nasa linya Bombo Radio Cagayan de Oro? Posibleng mauwi sa pag-aareglo ang kasong abduction at attempted rape na kinahaharap ng isang kasapi ng 58th IB Philippine Army na nakabase sa Claveria, Misamis Oriental. Sa panayam ng Bombo Radio kay Police Chief Inspector Richie Salva, inihayag nitong hindi na nagpakita muli ang biktima matapos ang unang pagkakataong inireklamo nito ang isang Private First Class Clinton Dalit dahil sa planong panggagahasa ni Leonie Salva na temporaryong detained sa kanilang minisal si Dalit dahil wala pang kaukulang kasong isinampa laban sa kanya. Hinihintay umano ng pulisya na matapos ang 36 hours period sa pagsasampa ng kaso laban sa sospek. Ayon sa ulat ng Carmen Police Station, hindi na umano napakita ang biktima matapos mapag-usapan ng dalawang kampo ang posibleng pag-aareglo ng kaso. Maliban dito, idinipensa rin ni Silva ang mala VIP treatment sa nasabing sundalo at binanggit nito na hindi kailangang makulong sa Maharlika Detention Cell ang nasabing sospek. Mabot na ang reglamentary period sa for case filing, kunya di pa siya maka-file, so posible ato na nang i-release ang suspitsado. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Kileste, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, 4 katao na may kaugnayan umano sa ilegal na droga ang panibagong napatay na naman sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila sa nakalipas lamang na magdamag. Patay dilan sa nanlaban di umano sa mga kapulisan. Ang mga nakilala lamang sa pangalang Nelson Nacion alias Saddam, Joseph Peralejo, kapwa residente naman ng Novaliches sa Quezon City. Na-recover daw sa mga ito ang ilang piraso ng sachet na manoy naglalaman ng shabu at baril na ginamit ng mga ito
Dalawang lalaki naman ang pinaniwalang biktima di umano ng summary execution of vigilante killings. Itinapon daw ang bangkay ng mga ito doon naman sa Barangay Tambo sa Parañaque City. Kapwa nakabalot pa ang mga ulo nila ng garbage bag at nakagapos naman ang mga kamay. Isa namang honest mall gardener ang nakatagdang parangalan doon sa Butuan City. At nasa linya Bombo Radyo Butuan. Paparangalan ngayong araw sa regular session, nagsangguni ang panglungsod ditong lungsod na Butuan ang hardinero ng isang mall bilang pagkilala sa kanyang magandang nagawa matapos ng isa uli ang napulot na 60,000 pisos sa may-ari nito. Ayon kay Butuan City Councilor Ferdinand Nalco, chairman ng Committee on Social Services ng Konseho, inimbitahan na nila si Jessel Copin na taga-Barangay Libertad ditong lungsod na Butuan upang mabigyan ng pagkilala sa kanyang pagsaoli sa naturang pera na napulot niya sa pushcart na iniwanan lang ng kanilang customer. Buo na naisa uli ang pera sa 79 anyos na si Eliseo Oliverio, residente sa bayan ng Buena Vista, Agusan del Norte, kung kaya't malaki ang kanyang pasasalamat sa naturang individual. Napag-alamang ipinadala ng anak ni Oliverio ang pera mula pa sa abroad upang may pangtustos sa pagkaka-ospital ng kanyang asawa. Mula rito sa Bombo Radyo Butuan, para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Lilibeth Ruiz, nag-uulat para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. International News. Bombo International News. Ilang araw bago naman ang kanyang formal inaugurasyon mulang umani ng batikos itong si US President-elect Donald Trump. Yan, iba pang detalye mula kay Bombo Jovino Galang. Umani ng batikos mula sa mga mamahayag sa iba't ibang bansa ang pagtuligsan ni President-elect Donald Trump sa mga media dahil sa paglabas ng mga peking balita. Ito ay matapos na binatikos ni Trump ang mga media sa ginawa nitong press conference sa kanyang Trump Tower sa New York. Sa ginawang media briefing, ipinahiya niya ang reporter ng CNN at ikinumpara sa BuzzFeed na basta na lamang naglabas at pumapatol sa mga maling balita. Ang nasabing issue ay nagbunsod sa pagkikialam ng Russia sa halalan ng US. Sa unang pagkakataon din ay naniwala si Trump na ang Russia ang nasa likod ng pag-hack ng computer system ng kanyang nakalaban sa halalan na si Hillary Clinton. Sir, since you're attacking us, can you give us a question? Since you're Mr. President-elect, Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? You are attacking our news organization. Can you give us a chance to ask a question, sir? Sir, can you state, Mr. President-elect, can you state categorically, Mr. President-elect, can you give us a question? You're attacking us. Can you give us a question? Can you give us a question? I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, can you state categorically that nobody... No, Mr. President-elect, that's not appropriate. Nilinaw naman ng CNN na walang katotohanan ang sinabi ng President-elect dahil ni minsan ay wala silang inilabas ng anumang balita na nagdidiinan na may kinalaman si Trump sa paghimasok ng Russia sa halalan ng US. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Bombo Sports News. Nag-lockdown ang panibagong 15 million US dollars o halos 1 bilyong piso katumbas naman sa lapi ng Pilipinas. Itong si retired boxing champion Floyd Mayweather Jr. Palalabanan siya ni UFC superstar na si Conor McGregor. Sinabi nito na pinipili talaga nilang lumaban ng UFC fighter kaya sila nag-alok ng ganong kalaking halaga. Aniya, hindi pa rin nababago ang kanyang bilang kung saan dapat daw ay may 100 million US dollars naman na guaranteed prize itong si Floyd Jr. Kantsaw pa nito na mahirapang kumita si McGregor ng 10 million US dollars sa kanyang mga laban naman sa UFC. Okay naman ay mixed martial arts. I want to show the world, the universe rather, that I am confidently beautiful with a heart. Thank you. The 65th Miss Universe Updates. Tuloy-tuloy na ang pagdating sa Pilipinas ng mga kandidata naman sa Miss Universe. Yan, iba pang mga detalye mula kay Bomber Mina Garcia. Mistulang magiging lucky charm umano ni Binibining Pilipinas Universe Maxine Medina si Pangulong Rodrigo Duterte, kulang-kulang 3 linggo bago ang coronation ng 65th Miss Universe pageant. Kumpiyansang pahayag ito ni Maxine na sinabing karangalan para sa kanya na personal daw na masaksihan mismo ni Duterte ang back-to-back win na kanyang tatangkaing ibigay para sa prestiyosong beauty pageant. Una nang naiulat na may reserved seat ang Pangulo katabi si Tourism Secretary Wanda Teo, bagamat sa ngayon ay wala pang opisyal na tugon ng Pangulo kung dadalo ito.
Kakanapin ang coronation ng Miss Universe 2016 sa darating na January 30 araw ng Lunes sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Samantala, hindi rin naitago ng ilang Miss Universe candidates ang kanilang labis na excitement sa pagdating sa bansa. Ayon kay Miss Albania Lindita Idrisi, masaya daw siyang mabisita ang Pilipinas sa unang pagkakataon. Anya ay ramdam niya ang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa kanyang pagdating. Halos kaparehas din ng papuri si Miss Tanzania Jihan Dimak at Miss Kenya Mary Esther Ware. Pag-amin pa ni Miss Kenya na looking forward na raw siya sa kanyang lovely stay sa Pilipinas. Ang tatlong nabanggit na kandidata ay nagsidatingan kagabi sa bansa bago ang opisyal na pre-pageant activities ng Miss Universe sa darating na araw ng Sabado. Para sa Bombo Network News, Bombo Irmina Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin ang balitang yan, nakipagpulong muli si Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Ilocos Sur Governor Luis Chavez Singson sa Palasyo ng Malacanang. Napag-usapan ng Pangulo at ni Chavez ang mga ilalahad na seguridad para naman sa pag-host ng Miss Universe sa bansa sa January 30. Nabatid na malaki ang ginagawang papel nitong si dating Governor Singson sa hosting ng Pilipinas sa prestiyosong beauty pageant. Kamakailan lamang ay pinulong din ng Pangulong Duterte doon sa Davao City itong dating Governor. Doon naman sa nag-abang sa Lotto Draw kagabi ng PCSO lalo na sa Mega Lotto 645. Ang mga winning number combinations ay 20, 31, 5, 40, 14 at 2. Ang jackpot prize umabot ng 28.7 million pesos pero wala pong nanalo. Doon naman sa Grand Lotto 655. Ang winning number combinations ay number 50, 47, 35, 8, 38 at 44. Ang jackpot prize ay 89.5 million pesos. Wala ring nanalo. Doon naman sa 2 digits lumabas kagabi ang 16 sa mga kaibigan at ganoon rin ay 8. At sa 3 digits naman ay 7, 4 at 8. Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update. Patuloy naman sa pagbawi sa paglakas ng halaga ng piso kontra dolyar. Ito'y bate naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas na 49 pesos 54 sentimos. Ang Singaporean dollar naman ay 34 pesos and 52 centavos. Yung Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 6 pesos and 38 centavos. Habang yung Saudi Riyal ay ang kapalitan niya sa Pilipinas ay 13 pesos 21 sentimos. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Morning Edition. Balikan ko lamang ating mga headlines. Ingranding pagsalubong kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe inihanda ng Palasyo ng Malacanang mamayang hapon. Bukas tutungo naman ng Prime Minister sa Davao City. Dating general at ngayon ay mayor ng Daanbantayan doon sa Cebu na si Mayor Loot humihirit ng panibago na namang pagpupulong kay Pangulong Duterte matapos na mag-face-to-face sila doon sa Malacanang. Ang SSS naman dumepensa sa mga puna na illegal daw ang pagdaragdag ng kontribusyon sa mga miyembro. Samantala naman sa showbiz balita mga kaibigan, ilang pang mga Miss Universe candidates nagpayag din ng kanilang excitement sa pagdating naman sa Pilipinas kagabi. Habang ang Pangulong Duterte naman magisilbing lucky charm naman ni Maxine Medina sa hangad na back-to-back win naman sa Miss Universe. Kagabi ay pinulong pa ng Pangulong Duterte itong si dating Governor Luis Chavez Singson kaugnay pa rin sa pag-host ng Pilipinas sa Miss Universe. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati nyo pa rin ang kurman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumain nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.